This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte matapos niyang bisitahin kahapon ang ama sa Scriveningen Prison ng International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring makapag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa. Nagkaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, Pero inside the there is a detention. good side. But yes, thank you. Updating him with the situation with our families and Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay silang bumisita ng kapatid na si Veronica at ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ng dating Pangulo. I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, and that we are continuing to pray for him. And ngayon, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. I always remember him. I don't know, Kit, with you, but Ayon pa kay Vice President Sara, nais daw talaga ng ama na makabalik sa Pilipinas. Pero ayon sa ICC, kung nais ng nakakulong na pansamantalang mapalaya sa isang bansa, dapat handa ang bansang iyon na sundin ang mga kondisyon ng ICC gaya ng walang risk of flight, risk of interference ng mga saksi sa ebidensya, at pangatlo, risk of continuing crimes. wala naman po kami hinihingi sa palace. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are, what the government intends to do with the return of President Duterte. O mga kababayan, ngayong malinaw na illegal ang pagkakaaresto ni PRRD dito sa ating bansa. Dahil lahat ng mga elemento mga kababayan sa kidnapping/arbitrary detention ay malinaw na naidokumento. Tapos kapag kung i-raise ito sa ICC mga kababayan, hindi ito tatanggapin at i-acknowledge sa mga huwes ng mga ICC doon sa The Hague, Netherlands, ay posible mga kababayan na kasuhan ng gobyerno ng Pilipinas etong mga huwis ng ICC kapag magiging bias sila dito mga kababayan. At ikulong sa Women's Correctional natin na kung ang kulungan ni PRRD doon sa ICC mga kababayan ay sobrang ganda. Yung tatlong huwes mga kababayan, kung magiging bias sila, ay pwedeng kasuhan at ikulong dito sa Pilipinas sa kulungan ng mga babae na kung saan matutulog sila ng tayuan. Panoorin niyo po ha. Nakita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Kinidnap. Sa mga ordinaryong tao mga kababayan, yung mga hindi natin alam ang batas, kidnapping yun Kidnapping. Tinukot si PRRD. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mismo noong sa pilitan nilang pinala ang ating presidente sa The Hague. Well, unang-una po bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, sasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Sino sila mga kababayan? Grabe no, mga demonyo. Kung mabibigyan daw ng interim release si PRRD at pababalikin dito sa Pilipinas, hindi daw tatanggapin ng gobyerno ng Agva. Ano yan? Hindi nyo papapasukin? Filipino citizen? Hindi papapasukin? Hindi tatanggapin? Haharangin nyo na naman sa airport. Ang delikado niyan mga kababayan, dyan sa kanilang mga statement. Baka magkatotoo yung sabi ni Sara Duterte.
na mukhang matutulad kay Ninoy Aquino na kung uuwi siya dito, mapapatay siya mga kababayan. Wag naman sana, wag naman sana. O pero sinabi sa amin mga kababayan, nagbanta na. Hindi tatanggapin kapag uuwi si Digong ng ating bansa. Mga animal. Ang proseso po, kaya sinabi ko nung isang araw, no, po pwedeng mag-apply for provisional liberty. Ang tignan is, flight risk ka ba? Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung may capacity ka ba para manakot ng mga testigo, no? Si PRRD, 80 years old na. Wala na nga siyang impluensya mga kababayan sa Pilipinas sa national government. Ang may impluensya ngayon si Bangag. Anong kinakatakot nila? Tapos ang susunod na tanong, saan? Kapag pwedeng sa Netherlands, pero syempre kung sa Netherlands, bakit pa sila hihingi ng provisional liberty? Narito na sila, no? Bagamat syempre, ganito. Libre lahat mga kababayan. Ang ganda ng tirahan. Kung may provisional release din sa Netherlands lang, gagastos pa sila. Samantalang sa loob ng ICC mga kababayan, mayroon pang doktor. Libre pagkain, security, aircon, facility. Kaso nga lang, mahirap mag-visit. Yung hawla, yung tinatawag nating Hilton Prison. No? Pero, hindi nakapagtataka po ang sinabi ni E.S. Bersamin. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa dahig dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil... Wag naman sana, no? Wag naman sana. Yung kutob ni Sara Duterte, mga kababayan, ni VP Inday na magiging Ninoy Aquino siya na sa airport pa lang mga kababayan. No? Galit na galit sinabi sa amin mga kababayan. Sila Bangag. Kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. Oh, Diyos ko. Balak pang manatili dyan forever. Akala nyo kung ang gagaling. Yung mga performance mga kababayan. Performance. Mag-ambisyon kayong manatili dyan habang buhay kung ang ganda ng performance ninyo, mga nagba kayo. Hindi na po kami nagtataka, ES, na talagang hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. Talaga. 80 anos. Lalo-lalo na si Nagba. Hoy, taga Mindanao. Nagbabalak pa lang mag-rally sa Bagoong Pilipinas dyan si Ngagba mga kababayan sa Mindanao. Si BBM, April 2 to April 5 daw. Pupunta raw sa sa barn, sa Jensan. Basta maraming pupuntahan daw mga kababayan. Andyan si BBM. I-welcome nyo ba? For sure mga kababayan, marami ang ayuda. Babahayan ng ayuda. Pero kayong mga tumanggap ng ayuda, ipagpapalit nyo sa kakarampot. Kunin nyo na ang ayuda tapos kung pwede, umalis kayo. O di ba kaya, kung later na ibibigay ang ayuda, wag na kayong magsigaw-sigaw dyan ng babangag, BBM. Na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayan Mas ng malala pa Pilipino. ito. Mas malala pa Hindi po ito. yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang Isipan. krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa dahig? Well, ang ginagamit po nating term ay kidnapping. Pero sa totoo lang, ang kidnapping po, hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang nanupil ng kalayaan ng liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Check. Dahil senatore PNP mga kababayan, under the instruction of the President. Element number 1, check. Dalawa, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao, no? Dapat merong aktual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Check! Hindi pinalabas sa mga kababayan, Villamor Air Base. At doon pa lang sa airport, sinikil na ang kanyang kalayaan. Dahil hindi siya pwedeng makapunta ng kahit saan mga kababayan hinuli nila. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. Walang legal na basihan sa batas ng Pilipinas. Check! Hindi dumaan sa local So court. tignan natin kung nandiyan kayo mga elemento. ng mga element. Taong gobyerno ba, lahat ng gabinete at ang presidente na nagkonsyabahan, conspiracy Taong na gobyerno. pagkait ang kalayaan ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot, oo. Yep. Element 1, present. Present? Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente?
Hindi nga makalabas at hindi makapasok ang mga abogado. Duterte. Pati si Hanilet, mga kababayan, lumabas ng saglit, hindi na pinapasok. Mabuti na lang at later on pinayagan. Ayun, napukpok niya ng cellphone yung babaeng humila sa kanya. Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni Presidente doon sa Villamor, ako ba'y under arrest? Opo. Anong dahilan? Hindi nila naman Buti na lang may video. Warrant of arrest ng ICC. Pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC. Pero wala pong kaduda-duda na nung panahon na yon hindi makakaalis Presidente doon sa Villamor. Arbitrary detention. Kasi sa katutak na pulis ang naroroon para siguraduhin na hindi siya makakaalis Thousands and thousands of police. doon sa Villamor. So, element number 2, present! Correct! At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Walang mukhang ang legal element basis. 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. Andyan lahat mga kababayan, present lahat. Etong ICC mga kababayan, kapag hindi ito titingnan, nagpapakita lang kayo sa inyong kabulukan. Sila daw ang gold standard mga kababayan kung ano ang batas internationally ha. The human rights, Tapos ngayon, si Tatay Digong hinuli sa illegal na paraan, dinukot, arbitrary detention mga kababayan. Okay lang, exempted. Ganyan ba ICC? Bulok din kayo eh. So talagang Dapat ito pong i-abolish ang ICC. kaso laban sa mga taong gobyerno na nang huli kay Presidente at nagpadala sa dahig ay ang kasong arbitrary detention. Ang tanong, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na merong international crime na extraordinary rendition. Yan, extraordinary rendition yan mga kababayan. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. Sa sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga Kaso lang hindi yan Amerika eh. That is ICC, which is dapat mga kababayan ang standard, gold standard ng batas sa buong mundo. kalaban ng gobyerno, mga risk to national security, po pwede nilang dalhin dun sa mga lugar-lugar na po pwede silang matorture kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nilang extraordinary rendition. Ito po, malinaw na kidnapping. Kasi kinuha yung tao, ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama yung mga pulis na sakay ng eroplano at saka linagay sa hukuman. Ang tanong, paano yung mga tao ng ICC? Hindi ba sila conspiracy rin? Di ba? Umamin mga kababayan, mayroon silang cooperation under the Marcos administration dahil mayroon daw silang communication eh. Ang sagot po dyan, ayon sa ating batas Pilipinas, kung matapos masabihan ang mga maestrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings, ang aking posisyon, pati mga maestrado po pwedeng maliti sa Pilipinas. Sige, ipahuli natin yung taga-ICC mga kababayan, mga judges. Interpol, hulihin natin. Tingnan natin ha. Si Digong nga pinahuli dito ng Interpol. Kukunin natin yung mga judges ng ICC. Nakipagsabuatan mga kababayan na bangag. Dahil sila ay magkakaroon na ng konsabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte. Bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di pa natin alam. Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng pagiging illegal ng paghuli sa kanya at titignan natin kung anong sagot ng mga maestrado. Totoo po na meron talagang provision sa Rome Statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Meron sila immunity doon sa Netherlands. Pero dito sa Pilipinas, wanted sila kung gayon. Kung ang korte naman mismo, ang ICC mismo, magbabaliwala kung ano nakasaad sa ICC. Bakit ang Pilipinas naman? I-honor yung immunity nila. Kaya yung pag nalaman na nila na illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanyang pagkatao at pilit pa rin sila, alam naman nila. Maganda ito mga kababayan. Tayo ang tutugi sa mga judges ng ICC kapag papayagan nila itong illegal na pag-aresto kay Tatay Digong. Sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. Paano natin sila makukuha? Well, kung kinidnap nila si Presidente, Kidnapin din! at dinala sa dahig, anong pipigil sa Pilipinas? Para kidnapin din sila, dalhin sa Pilipinas, litisin, Ngipin sa ngipin! kulong, di ba? Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan, pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong kay Presidente at dalhin sa Pilipinas, litisin at ikulong sa correctional for women, Yan!